pang maitulong. Pagka tayo isumerte at mailugod sa mataas na posisyon ng Vice Presidente. Oo, at ang, yes, go ahead, Dr. Joe. Good morning po. Good morning, Joe. Good morning, Willie. Oo, ito ay bawat pagkakataon na ako na makapag-usap sa ating mga barangay officials, pinapaliwanag ko na meron tayong naipasa sa Senado na panukalang batas na magbibigay ng retirement benefit para sa ating mga barangay official hanggang sa barangay volunteers, hindi lamang ang elected official. Kaya sana kahit pa paano makatulong sa kanilang mga sa kanilang pag-retire dahil alam naman natin ang dami natin pinapagawa sa ating barangay official at dapat kilalanin man lang natin ang kanilang trabaho, ang kanilang pagtyaga at sakripisyo. Kung wala ang barangay officials, hindi ko makakamdaman ang mga sakripisyo na tinutulong ng ay yan, siguro hanggang ngayon ay maaari pang dahil pinalitan ang menu. Anak ko, maalala ninyo, binigyan tayo ng menu ng BBM. Sila naman nagmamando kung ano yung pwedeng itayo. Pero palagay ko marami pang pagkukulang. Siguro kung maayos natin yung era sharing, yung sinasabi natin na pinaghahatian ng national government at saka yung local government, ay sinusundukan namin dagdagan ang pupunta sa local government at alam naman natin na malaking pagkukulang sa kanilang pondo. So ang aming nilalakan ngayon ay yun na nga, ay palakihin yung tax base kung saan ano yung pinaghahatian at mas malaki yung share pati ng local government para ipagpantay na sa national government. Malaking bagay talaga yan at isa yun sa pinakamadalas namin marinig na pinoproblema ng ating mga kababayan ay napakataas na presyo ng bilihin. At kailangan umpisahan ito sa pagpatibay ng sektor natin ng agrikultura at gumawa tayo ng mga sistema na bumaba ang cost of production at bumaba ang pag-deliver ng mga commodities sa taong bayan. At kailangan ang gobyerno ay pagkamura ang bilihin at may pera ang gobyerno, kailangan bibili sila para maging patag lamang ang takbo ng presyo. Kapag naman tagaraw ay pwede silang magbitaw ng para yung presyo ay ganun pa rin. At kung gumawa tayo ng sistema kagaya ng kadiwa noon na farm gate price ang pagbenta ng bilihin sa taong bayan, parang namili ka dun sa mismong farmer ang pinagkukuhanan, ganung presyo. Hinahanap ngayon at tinitignan natin kung paano natin pwede ibalik itong sistema na ito dahil nagbago na ang ginagawa ng NFA. Imbis na pinag-aayos yung presyo ng bilihin, palay na ng import. Kailangan natin kantanyan. Ang mangyayari sa integration ay matatanggal na yung import limit. Sa ngayon, meron tayo hanggang ilang tonelada lang ang pwedeng import. Pagdating na ng ASEAN integration, tatanggalin na yun. At kahit gaano karami ay pwede nang ipasok dito. Kaya kailangan ihanda natin ang sektor natin, lalo na sa agrikultura. At ganoon lahat ng sektor para dito sa integration na dadating. Talaga naman, at karamihan ng mahirap ngayon sa Pilipinas ay mga magsasaka at nasa agricultural sector. Kaya talagang masasabi natin sa nangyari sa nakailang taon, naghingalo na talaga ang agricultural sa Pilipinas. Kailangan natin balikan ito at ayusin. Alam naman natin kung paano gawin at nagawa na natin noon. Kaya kailangan balikan at ayusin para masabi natin matibay ang sektor ng agrikultura. Dahil kahit paano, yung ekonomiya natin hindi magiging matibay kung hindi matibay ang agrikultura natin. Talaga marami tayong napapalitan. Pero siguro sa aking pananaw, ang unang-una dapat natin gawin, ipagkaisa natin lahat ng Pilipino na sabay-sabay nagtatrabaho, nagtutulungan. At tayo lang ang tutulong sa ating mga sarili.
lalong-lalo na yun at yun talaga ang ating layunin na mabawasan ang presyo ng mga bilihin na kinakailangan ng tao para naman hindi nauubos ang kanilang kinikita, ang kanilang sinisweldo para bilihin lamang yung mga basic commodities. Dapat meron silang may savings, meron silang nagamit para naman ayaw magkaroon ng bahay, magkaroon ng lupa,